Inaasahang mas mapagagaan na ang paghahatid ng relief goods sa mga lugar na nasalanta ng bagyo. Yan ay kapag tuluyan ng naisabatas ang panukalang gawing libre ang pagbabiyahe ng mga ayuda sa bansa. Sa plenary session ng Kamara, inaprubahan na ng mga kongresista sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill No. 10924 o Panukalang Free Transportation of Relief Goods Act. Kapag nalagdaan na ng presidente, aatasan ng National and Regional Logistics Cluster sa pangunguna ng Office of Civil Defense, katuwang ang Department of Transportation, Philippine Postal Corporation, freight companies, common carriers, private carriers at iba pang logistic companies na maghatid ng libreng freight services sa duly registered organizations na magkakasa ng relief operations. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, kapag inalis na ang transportation cost sa pagbiyahe ng mga ayuda, masisiguro ang mabilis na pagdating ng tulong sa ating mga kababayan sa oras na lubos na kinakailangan. Bukod naman dito, lusot na rin sa huling pagbasa ng Kamara ang dalawang panukala para sa kapakanan ng mga overseas Filipino worker. Kabilang na riyan ang House Bill No. 10959 na magbibigay ng proteksyon at 50% discount sa remittances o bayad sa pagpapadala ng pera ng mga OFW sa kanilang mahal sa buhay sa Pilipinas. At House Bill No. 10914 o Panukalang Free OFW Financial Education Act na maghahatid naman ng libreng pag-aaral sa mga OFW patungkol sa tamang paggamit at pangasiwa ng kanilang pera. Kasabay niyan, magandang balita rin para kina lolo't lola. Pasado na rin sa Kamara ang House Bill No. 10985 o panukalang magbibigay pahintulot sa mga senior citizen para maging employed pa rin kahit maabot na nila ang retirement age. Layon din itong makapaghatid ng iba pang dagdag benepisyo sa kanila. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.